Mga kaibigan, simulan natin ang kasaysayan ng buhay pag-ibig ni Nanette na lubos ninyong kagigiliwan dito sa Ikaw Lamang sa Buhay Ko Love Story. Where do I start? Bakit, Inay? Itay, bakit naman iniwan niyo ako agad? Paano na ako ngayon? Mag-isa na lang ako. Hindi niyo na rin makikita ang pagtatapos ko sa college. Nanette, nakikiramay ako. Ako rin, Nanette. Nakikiramay ako. Johnny, Joy, ang sakit. Sabay ba silang umalis ni Inay? Ano ba nangyari? Bakit sila na-aksidente? Sabi nila, bibili lang sila ng isusuot na damit para sa birthday ko. Tapos nalaman ko na lang na nahagip ng truck ang sinasakyan nila nang tumawag sa akin yung pulis. Kawawa naman sila. Kung alam ko lang na mangyayari to, hindi ko na sana sila pinayagang umalis. Lakasan mo sana ang loob mo. Alam na ba ito ng iba ninyong kamag-anak? Si Tito Fred lang naman ang kamag-anak namin eh. Yung pinsang buo ni Itay, tinawagan ko na siya. Bakit ako mag-iimpake? Aalis na ba tayo dito? Saan tayo pupunta? Patay na ang pinsan kong si Marino. Maging ang kanyang asawa. Si Tio Marino? Bakit anong kinamatay nila? Na-aksidente daw, sabi ni Nanette. At dahil ulila na si Nanette, paano kung doon na tayo tumira sa kanila? Mabuti na rin yun. Parang mapagbebentahan ko nitong bahay natin. May babayad ko sa mga pinagkakautangan ko sa sabong. Pumayag naman kaya si pinsan at tumira tayo doon. Malungkot siya. At tiyak na gusto niya ng makakasama. Kaya tiyak na papayag yun. Isa pa, mabait ang pinsan mong yun. Kasi naman kayo, Itay. Bakit nagsusugal pa kayo? Ano? Yan tuloy. Nabaon kayo sa utang. Tumigil ka nga dyan. Kay ganda-ganda ng usapang pinapapamit mo. Mag-ayos ka na ng mga gamit. Tito Fred, Ate Belle, salamat dumating na kayo. Nagmadali nga ako eh. Matapos tayong mag-usap. Pinsan, nakikiramay kami. Mag-isa na ako ngayon, pinsan. Hindi ka nag-iisa, pamangkin. Narito pa kami ng pinsan mo. Oo nga. Handa kami samahan ka dito. Kung okay lang sa'yo, para may kasama ka. Totoo, ate? Tito Fred? Oo. Naalala ko kasing madalas sabihin sa akin noon ni Marino na huwag kitang pababayaan at nangako ako sa kanya. Kaya naman gusto kong tuparin yun. Salamat po, Tito. Ate Belle, maraming salamat. Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko Love Story. About the love she brings to me. Ngayong nailibing ng mga magulang mo, anong plano mo, Nanette? Sabi ko nga dito sa kaibigan mo,
Kung gusto niya, pakasal na kami. Para may kasama na siya. At mabawasan na ang lungkot niya. Ayaw naman niya eh. Kamamatay lang ng parents ko. Hindi ako magiging masaya kung mag-aasawa niya ako sa ganitong panahon. Tama siya, Johnny. Hayaan mo muna makapagbabang luksa ang kaibigan ko. Isa pa, next year pa ako gagraduate sa college. Naiintindihan naman kita. Yun nga lang, sobra kong malulungkot dito. At yun ang inaalala ko. Huwag kang mag-alala. Dito natitira sila Tito Fred. Sasamahan nila ako. Yung pinakilala mo sa akin? Oo. Paano ang bahay nila? Ang alam ko, ibinenta na nila yun eh. Para nga masamahan ako dito. Pinsan, nalulungkot ka na naman. Bakit? Naalala mo na nun ba sina Chong at Chang? Hindi ko na sila makakalimutan, Ate Bel. Kahit wala na sila, malaki at masayang bahagi sila ng buhay ko. Ay, hindi naman pwedeng palagi ka na lang malungkot. Lalo na't nag-aaral ka. Baka mamaya maka-apekto yan sa studies mo. Tama ang ate mo. Kaya nga naisip ko, dapat siguro baguhin na natin ang ayos nitong bahay nyo. Oo nga. Ipa-renovate natin para mas tumibay na. Diba? O, maiiba pa yung itsura niya. At sa ganon, mababawasan ang mga nakapagpapalungkot sa'yo. Sige po, Tito, Ate. Kayo pong bahala. Yung upa sa mga pwesto nyo sa palengke ang gagamitin natin sa pagpapayos nitong bahay, ha? Okay po, Tito Fred. Teka, saan ka nga pala kumukuha ng panggastos mo sa iyong pag-aaral? Bago po na aksidente si na Itay, inilagay po nila sa bank account ko yung pera nila. Sabi nila, para daw pag may emergency, may magamit ako. Kaya pala ganun. Mangyayari ito. Ganun ba? Talagang mahal na mahal ka ng mga magulang mo. Naaalala nila palagi ang iyong kapakanan. Kaya nga, sobra ko silang namimiss. Magandang hapon. Nariyan ba si Bel? Si ate? Oo, nandito siya. Sino ka? Ako si Cesar. Kaibigan niya. Sino dumating? Uy, Cesar! Tinutuo mo yung sinabi mo sa akin na pupuntahan mo ako dito, ha? Siyempre naman, magkaibigan tayo. Ay, siya nga pala. Ang pinsan ko, si Nanette. Nanette, si Cesar, friend ko. Hi, Nanette. Hello, Cesar. Patuloyin mo na siya, ate. Kukuha ko lang kayo ng merienda. Sige. Salamat, pinsan, ha? Bel, ang ganda niya. Ano? Type mo siya? Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Magandang gabi, Bel. Oh my God. Ang gwapo niya. Ang gwapo ng Prince Charming ng buhay Bel. ko. Ay! Sabi ko magandang gabi. Kagulat ka naman. Mas maganda ka pa sa gabi, Johnny. Pogi. Palabiro ko talaga. Nariyan ba si Nanette? Ay, umalis sila kanina nung kaibigan niyang si Joy. Pero baka parating na yun. Hintayin mo na lang. Ha? Okay lang sa'yo? Ay, oo naman. Sobrang okay. Halika, tuloy ka. Hindi ka maaabala? Basta ikaw? Hindi.
Ang ganda naman ng kwarto niyo, Itay. Bago pa yung mga gamit dito, ha? Bakit? Pinaganda ko rin naman ang kwarto mo, ha? At binilhan ko rin ang magandang mga gamit. Pero tingin ko, mas mahal yung mga gamit niyo. Aba, siyempre. Ako nagpagawa ng bahay, Uy, mabuti hindi kayo sinaway ni Pinsan dyan sa mga binili niyo. Hindi niya napansin na hindi niyo siya binili ng bagong gamit. Hindi na niya pinansin yun. May tiwala siya sa akin, eh. Tay, siguro naman meron pa kayo natirang pera galing sa pagpapagawa nitong bahay. O ano naman kung meron. Bikini man. Ayusin mo nga yung salita mo. Bikini man. Ano ba gusto mong sabihin? Baka naman pwede niyo akong bigyan ng konti para naman makabili ako ng bagong damit. Hindi. May paggagamitan ako nito. Ay, tuturo ko sa inyo kung saan yung malaking sabungan na nakita ko dito. Oo. Pero, money down. Bigyan niyo muna ako pera. Teka, may sabungan kang nakita? Pinsan, pwedeng tumuloy? Sige ate, pasok ka. Di ka pa ba matutulog? Hindi pa naman. May kailangan ka ate? Meron lang kasi ako na gustong itanong. Ano yun? Tungkol kay Johnny. Uh-huh. Matagal na ba kayong magkaibigan? Oo. Ilang taon na rin. At dahil mabait siya, tiwala sa kanya sina Inay at Itay. Ay, ang gwapo niyang ano. Meron na siyang girlfriend. Bakit? Bakit mo naman naitanong? Kasi, type ko siya. Bakit ba dito ka nagyaya sa park? Dati-rati naman sa inyo tayo nag-uusap. May nalaman kasi akong problema natin. Tayo? May problema? Ano yun? Hindi ano, kundi sino. Okay. Sino? Si Ate Bel. Sabi niya sa akin kagabi, type ka raw niya. Gusto ka niya, Johnny. Ano? Sinabi mo bang girlfriend kita? Ano? Ba't hindi ka makasagot? Huwag mo sabihin hindi. Hindi nga Nanit naman. Nabigla kasi ako sa sinabi niya, kaya hindi ko na nasabi. Magkakaproblema nga tayo. Paano kung magpalakad siya sa'yo? O kaya kung umasa siya na magugustuhan ko? Johnny. Nanit, huwag mo sabihin ipamimigay mo ako sa pinsan mo. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Naku, problema nga yan. Bakit naman kasi hindi niya sinabi dun sa pinsan niyang mabel-bel ang tungkol sa inyo? Nabigla nga raw siya. Kaya hindi na niya nasabing nobyo niya ako. Paano ngayon yan? Di kayo pa magtatago sa pinsan niya, ganun. Naiinis nga ako. Ayoko ng ganung setup. Dapat, sabihin niya na sa pinsan niyang totoo, habang maaga. Sabi naman ni Nanette, tsetsempo lang siya. At ipagtatapat din niya kay Belle ang tungkol sa amin. Alam mo, Johnny, sa totoo lang ha, hindi ko gusto yung pagtirani na Belle at Mang Fred kina Nanette. Huh? Bakit? Pakiramdam ko ba, hindi sila gagawa ng mabuti. Magiging problema lang sila ng kaibigan ko.
Hindi ko nga lang ito nasabi sa kanya dahil alam kong kailangan niya ng kasama. Nanette, bakit ganun? Bakit ganun, ate? Bakit hindi na nagpupunta dito si Johnny? Kasi ilang araw ko nang napapansin yun. Baka naman, busy lang. Nagtatrabaho na kasi siya eh. At kahit noon, pag busy siya, talagang hindi siya nakakapasyal para makipagkwentuhan sa akin. Bakit nung lamay ni Chong at Chang, madalas siya dito? Siguro dahil patay na nga sina Itay at Inay. Close din kasi siya sa kanila. Uy, tawagan mo naman. Sabihin mo pumasyal dito. Imbitahan mo mag-dinner. Ano? Sige na, cuz. Please. Kumusta naman ang studies mo, Franny? Ayos naman. Sa awa ng Diyos, hindi nakaka-apekto sa pag-aaral ko yung absences ko. Dahil nga sa pagkawala ni na Itay at Inay. Pero, bumuntong hininga ka. Ibig sabihin, may problema ka. Ay, ano ba yun? Yung pinsan ko kasi. Si Mabilbel. Ito naman. Di umati ka kahit konti. Talaga naman kasi mataba yung pinsan mo yun eh. Teka, ano ba problema mo sa kanya? Bukod sa gusto niya ang boyfriend mo. Iniiwas ko na nga sa kanya si Johnny. Kaso, sabi niya sa akin kagabi, tawagan ko raw siya. Imbitahin kong mag-dinner sa bahay. Ay naku, tiyak na gusto niya magkalapit sila. Ganun na nga yun. Ay, Joy, ano bang gagawin ko? Gusto ko sanang ipagtapat kay ate ang totoo, pero ayaw ko namang masaktan siya. Hindi ka naman dapat matakot magsabi ng katotohanan. Dahil wala kang ginawang masama sa kanya. At isa pa, sila ang nakitira sa inyo. Sila ang may utang na loob sa'yo. Joy naman, ayoko namang isumbat yun. Hindi ko naman sinasabing isumbat mo. Pinakikita ko lang sa'yo kung bakit hindi ka dapat matakot na magtapat. Ay, basta, naguguluhan talaga ako. Ano gagawin mo? Papupuntahin mo ba ang boyfriend mo doon? Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Johnny, kain ka pa. Eto pang kanin at ulam. Salamat. Bel, masarap ka palang magluto. Johnny, actually ako... Salamat. Talagang hilig kong magluto. Ganun ba? Pareho pala kayo nitong pinsan mo. Ay, naku, marami ka pang matitikman. Naluto ko. Kaya dalas-dalasan mo yung pagpunta dito para makakain ka ng lunch o kaya dinner. Di ba, pinsan? Oo. Tama si Ate Bel, Johnny. Si Cesar nga din, magdi-dinner dito bukas. Sinong Cesar? Yung friend ko. Nabalak manligaw kay Nanette. Mabuti naman nakipagkita ka sa akin dito sa park. Bakit ba? Anong kailangan mo? So, tama nga ako. Galit ka sa akin. Kaya, nang umalis ka kagabi, hindi mo ako kinibo. Bakit ba? Nanette, naiinis na ako sa ganitong drama. Ayoko na magkunwari. Ayoko rin naman eh. Wala pa lang akong magawa. Kaya pati ang tungkol doon sa Cesar na balak manligaw sa'yo, hindi mo sinabi sa akin. Johnny, nakilala ko lang siya dahil kay ate. Pero, hindi ko alam na may balak siyang manligaw sa akin. Hindi ko nga rin alam na
magdi-dinner siya sa bahay ngayon. Hindi sinabi sa akin ni ate yun. Hindi alam. Hindi kita niloloko. Nanette, tapusin mo na ang problemang ito. Sabihin mo na sa pinsan mo ang tungkol sa atin. Bago pa ito lumala. Nanette, ba't ngayon ka lang dumating? May pinag-usapan lang kami ng mga kagrupo ko, ate, para sa next reporting namin. Ang tagal kang hinintay ni Cesar. Ha? Oo. Hindi ko naman alam na nag-schedule ka ng dinner niya rito ngayon. Nagkataon pa na may kailangan kaming gawin ng mga classmate ko. Naaawa lang naman ako doon sa tao. At saka, parang napahiya din ako. Kasi ako yung nag-imbita sa kanya. Pasensya na, ate. Pero okay lang. Imbitahan na lang natin siya uli para makabawi ka. Ano? Pero ate... Nanette, mabait si Cesar. Guwapo na. May stable job pa. Ay nako, hindi ka magsisisi pag siyang naging boyfriend mo. Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Flowers for you, Nanette. Salamat, Cesar. Pero sana hindi ka na nag-abala pa. Di naman kaabalahan yan. Gusto ko talagang bigyan ka ng mga bulaklak. 3 red roses. Cesar? Right. Tama. Naniligaw ako sa'yo. I love you. Naramdaman ko na ito nung una pa lang tayo magkita. Oh, pero wala pa sa isip ko ang tungkol sa pag-ibig. Gusto ko munang matupad yung mga pangarap ko. Tama nga si Belle. Studious ka. Hindi naman ako nagmamadali. Handa naman akong hintayin ang tamang panahon. Hayaan mo lang na ipakita ko sa'yo ang aking pagmamahal. Totoo, anak. Nagtapat na ng pag-ibig si Cesar kay Nanette. Opo, itay. Kaya nga todo yung paglakad ko kay Cesar. Tama yung ginagawa mo. Kapag nagkatuluyan sila, tiyak na hindi na kukunin ni Nanette sa akin ang mga paupahan nila sa palengke na hawak ko ngayon. Dahil may kabuhayan din si Cesar. Magiging solo ko na talaga yon. At saka mahihiya din si Cesar sa inyo. Ay, kaya nga. Tulungan natin siya sa iyong pinsan. Ha? Ibig niyo sabihin, tutulong din kayo? Oo. Abay, naman. matutuwa si Cesar kapag nalaman niya yan. Baka bigyan niya pa kayo ng imported wine. Oo. At yung pansabong. Ayan. Sabihin mo agad sa kanya yan, anak. Para gawin na niya. Ay, teka muna. Ano? Bigyan niyo muna ako ng pambili ng make-up, tsaka pabango. Para naman maganda ako pag dumalo ulit dito si Johnny. Narito na tayo sa kanto, Johnny. Sige na. Iwan mo na ako. Ito ang hirap eh. Nobyo mo ako pero hindi ako makapasok sa inyo. Iniiwasan lang naman natin si Ate Belle. Pero pag si Cesar, malay nakakatuloy sa inyo. Hindi naman ako yung nag-iimbita sa kanya. Tsaka, hindi ko siya gusto. Sabihin mo nga ang totoo. Nanliligaw na ba siya? Nung makalawa, dinalhan niya ako ng 3 red roses. Nagtapat na rin siya. Itam na. Siya malayang nakapanliligaw sa'yo. Kahit may boyfriend ka na. Pasensya ka na.
Alam mo naman, diba, nalabag sa loob ko yung mga nangyayaring to. Mabuti pa, sumama ka na lang sa akin. Magtana na tayo. Ano? Hindi yun ang solusyon sa problema, Johnny. Natatakot lang ako na baka maagaw ka niya sa akin. Ayoko mangyari yun. Mahal na mahal kita. Wala kang dapat ipag-alala. Kasi mahal na mahal din kita. At ikaw lamang sa buhay ko. Johnny. Doon ka na nga mag-ayos ng gamit sa kwarto mo. Ayoko nakikita ka dito sa sala. Ate, galit ka ba sa akin? Hindi. Natutuwa nga ako sa iyo eh. Napakakupad mo kumilos. Ay, paano? Sa halip na umuwi ka ng maaga para mag-ayos, kung saan ka pa nagpunta, nakipaglandian ka pa. Ate, ba't ka naman nagsasalita ng ganyan? Ay, totoo naman eh. Akala mo siguro, hindi ko kayo nakita? Ano? Nakita ko kayo ni Johnny. Habang nag-ahalikon kanina. Malandi ka, ahas! Akala ko ba magkakatiwala ka? Kaya ako sinabi siyang feelings ko kay Johnny. Yung pala, tatry-durin mo ako. Kakamali ka, ate. Boyfriend ko na si Johnny bago pa kayo dumating dito. Ano? Hindi ko lang nasabi sa'yo. Kasi ayoko sanang masaktan ka. Lalo na't alam kong type mo siya. Hindi ako naniniwala sa'yo. Nagdadahilan ka lang para matakpan yung katraidoran mo. Walang niya ako! Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Ang kapal naman pala talaga ng mukha ng pinsan mo eh. Siya pa may ganang magalit at sampalin ka, ha? Samantala nakikitira lang sila sa inyo, ha? Hindi ko akalaing sasaktan niya ako, Joy. Lalo na dahil lang sa isang lalaki. Ay, naku! May mga babae talagang ganun. Sobrang pagkagusto sa lalaki. Minsan nga sila pa nangliligaw eh. Ang ikinakasama pa ng loob ko, hindi siya naniwala sa sinabi kong matagal ko ng boyfriend si Johnny. Kita mo? Loko-loko talaga. Ngayon tuloy ako nagsisisi eh. Nagsisiisi? Dapat nung una pa lang, sinabi ko na sa'yo na hindi maganda yung kutob ko tungkol kina Mang Fred at Belle. Na magiging problema mo lang sila. Joy. Teka, maiba ako. Sinabi mo ba sa tito mo ang nangyari? Hindi pa nga eh. Hindi kami nagkausap dahil maaga siyang umalis. Yung business nyo sa palengke, di ba yung tiyo mo rin ang nag-aasikaso nun? Oo. Bakit mo naman naitanong yun? Ibinibigay ba niya sa'yo ang kita ng mga paupahan ninyo? Yan po nangyari, Tay. Kaya hanggang ngayon galit ako. Lokong bata yun. Akala ko pa naman mainhin. May kalandian din pala. Kaya nga nasasaktan ako hanggang ngayon. Kaya mo, kakausapin ko siya. Oh, Hindi ako papayag na apihin ka niya. ano gagawin nyo? Ang gagalitan nyo? May naisip na akong paraan. Dito sa naisip ko, susunod siya sa mga sasabihin ko. Talaga, oh? Oo. Sige, Tay, gawin nyo na. Kausapin nyo na siya agad at iutos nyo. Nalayuan niya si Johnny ko!
Kasalanan mo kaya nagalit ang anak ko. Tito, Nanette, ngayon lang nagmahal ang pinsan mo. Pagkatapos, tatraidorin mo lang. ay, hindi ko naman po sadyang inilihim sa kanya lahat. Maging sa akin at tiyuhin mo, naglihim ka eh. Bahala ko nga po sanang sabihin sa inyong dalawa, kaso nangyari naman po ito. Hindi pa rin tamang ginawa mo. Isa pa, hindi si Johnny gusto ko para sa'yo, kundi si Cesar. Tito Fred. Nanette, ibinilin ka sa akin ng mga magulang mo, ha? Lalo na yung ama mo na pinsang buo ko. Kaya ako nagmamalasakit sa'yo ng ganito. Tito. Si Cesar ang karapat-dapat sa'yo. Hindi ka luluwa sa kanya. Maniwala ka. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Mabuti naman at alam na nila ang tungkol sa atin. Kaso, dalawa silang galit sa akin ngayon. Wala silang karapatang magalit. Dahil tayo ang tunay na nagmamahalan. At isa pa, nakikitira lang sila sa inyo. Pero, ibinilin ako kay Tito ng mga magulang ko, lalo na ni Itay. Kaya naman, iginagalang at inirerespeto ko si Tito. Ayaw kong magdamdam siya sa akin. Nanette, huwag mong sabihin dahil doon, susundin mo ang ibig ng tito mo. Hindi naman sa ganoon. Siguro, huwag ka pa rin magpunta sa bahay, Nanette naman, ako pinagbabawalan mo. Samantalang yung hindi mo nobyo, malayang nakapupunta sa inyo. Hindi naman ako yung may gusto nun. Si ate. Johnny, palipasin na lang muna natin to. Ha? Palipasin muna natin yung galit nila. Nanette, para sa'yo. Uy, may gift. Buksan mo. Nagmalaman mo kung anong laman. Sige. Ikaw. Alam kong bagay sa'yo yan. Kaya binili ko. Ano, nagustuhan mo? Maganda. Maganda, Cesar. Kaya lang, hindi mo na ako dapat binibigyan pa ng kung ano-ano. Lalo na ng ganitong mamahaling alahas. Mahal kita. Kaya ako ginagawa ito. Pero may boyfriend na ako. Si Johnny. Si Johnny? Nakita ko ng lalaking yan eh. Hindi sa hinahatulan ko siya, pero hindi siya bagay sa'yo. Ang dapat sa'yo, yung mabibigyan ka ng magandang buhay. At ako yun. Hindi nasusukat sa mga bagay na material ang tunay na pag-ibig. Hindi ko naman sinasabing sukatin mo sa mga ibinibigay ko sa'yo ang pag-ibig ko. Ipinapakita ko lang at ipinadarama ko sa'yo ang aking pagmamahal. Kung wala ka nang sasabihin, kung pwede sana, saka na lang tayo mag-usap. Biglang sumakit yung likod ko eh. Huh? Dalhin mo na rin tong binigay mong alahas. Ano pong pag-uusapan natin, Tito Fred? May sinabi si Cesar sa akin. Birthday daw niya bukas. At iniimbitahan niya tayong lahat sa kanyang bahay. Po? Anong sinabi niyo? Di, umuuna ako. Birthday naman niya yun. Pero Tito, bakit naman pati po ako kailangang sumama? Lahat tayo iniimbita eh. Hindi mo ba ako narinig? Kasi po, Huwag mo naman sana akong ipahiya. Pumayag ka na. Lahat naman tayo pupunta eh. Kaya walang mangyayaring masama sa'yo. Siya nga pala. Sinabihan ko ng ate mo na kalimutan na ang pinagawayan nyo.
Hindi kayo dapat nagtatalo dahil lang sa isang lalaki. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Hi, Johnny! Bel, ano ginagawa mo dito sa labas ng bahay namin? Ah, Paano mo nalaman tong lugar namin? pag gusto, may paraan. Ano ba talaga ang kailangan mo? Ay kasi, meron akong pupuntang birthday bukas. Baka naman pwede mo ko samahan. Sinabi na sa iyo ni Nanette ang tungkol sa amin. At totoo yun. Kaya kung maaari sana, layuan mo na ako. Kalimutan mong nararamdaman mo para sa akin. Ay, ang sakit naman. Masyado ka namang honest sa kanya. Ganon din siya sa akin. Talaga? Eh baka naman pag wala ka, sumasama siya sa iba, oh. Ano ang ibig mong sabihin? Sige na, samahan mo ako doon sa pupuntahan kong birthday bukas. At malalaman mo ang sinasabi ko. Masaya ako at nakasama kita ngayon na birthday ko, Nanette. Kung alam ko lang na masama ang pakiramdam ni Tito Fred at hindi makakarating dito, hindi na sana ako tumuloy dito. Kinululungkot mo naman ang birthday ko. May boyfriend na ako. At hindi tama na sumasama pa ako sa iba. Hi, Cesar! Nandito na kami! Hoy, Bel. Dumating ka na pala. Oo. Sinong kasama mo? Nanette? Johnny? Sinama ko na siya. Kasi naman ikaw, hindi mo siya niyaya dito sa birthday ni Cesar. Dahil kami talaga ng pinsan mo ang magka-partner ngayong birthday ko. Totoo ba ang sinabi niya, Nanette? Hindi, Johnny. Eh kung ganun, bakit narito ka nang hindi ko alam? Sabi ko naman sa'yo, niloloko ka ng babaeng yan. O di ngayon, naniniwala ka na sa akin. Sinungaling ka, ate. Alam mong lahat tayo, inimbitahan ni Cesar dito. Sumama lang yung pakiramdam ni Tito, kaya wala siya rito at hindi ko alam yun. Naku, Nanette, pwede ba huwag ka nang gumawa ng kwento? Nanette, halika na. Alis na tayo. Oy, sandali. Bastos ka! Huwag mo siyang huwag! Cesar! Sinuntok mo ako? Ba't mo naman sinuntok si Johnny? Dahil bastos siya eh. Gusto niyang kunin ang kapartner ko ngayong birthday ko. Walang hiya ka. Hindi sana kita papatulan. Pero dahil sinuntok mo ko, ako naman... Johnny! Tama na! Tigilan niyo na yan! Cesar! Ano ba? Awat na! Nakakahiyang Johnny na yun. Nanggulo pa siya sa birthday ni Cesar. Tito, si Cesar po ang unang nanuntok. Sinuntok niya si Johnny. Kahit na! Hindi pa rin siya dapat pumatol. Wala siya sa kanyang teritoryo. At isa pa, birthday ni Cesar. Nakakaya tuloy doon sa tao. Ito naman. Parang kinakampihan niyo pa po si Cesar. Kung hindi naman po nagsabi ng mali si ate kay Johnny, hindi maiinis yung tao. Huwag mong sisihin ang pinsan mo sa kasalanan ng walang modo mong nobyo. Ay, mula ngayon, ayoko nang makikipagkita at makikipag-usap pa sa lalaking yon. Ayoko na! Yun pala ang buong pangyayari. Oo, Joey. Nag-aalala nga ako eh. Hindi kasi sinasagot ni Johnny yung mga text ko. Malamang
sama ang loob nun. Dahil na rin dun sa sulsol ng maldita mong pinsan. Ano bang dapat kong gawin? Ayokong magkasira kami ni Johnny. Pero ayaw na ni Tito, nakausapin ko pa siya. Teka, hindi kaya plano talaga ng mag-ama ang mga nangyari para sirain ang relasyon ninyo ni Johnny? Ano? Sabi mo, gusto ni Mang Fred si Cesar para sa'yo. O edi posibleng magplano sila ng ganito. Nang sa ganon, pag nag-break kayo ni Johnny, magkakaroon na ng pagkakataon si Cesar. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. O buti naman, Cesar, okay ka na. Oo. Magaling na mga pasa ko. Pero isang ngipin naman na nalaga sa akin. Sakit pa nga eh. Dahil sa suntok ng walang hiyang Johnny na yun. Napurnada pa yung plano ko kay Nanette. Kasi naman ikaw, sinuntok mo siya. Pwede namang sabihan lang. Nanuntok ka kaagad. Ayan tuloy. Nasira yung plano natin ni Naitay. Malay ko bang malakas palang manuntok ang Johnny na yun? Parang buksingero. Hindi ko nga rin alam na ganun pala siya kagaling sumuntok. Lalo tuloy akong humanga. Kaya nga ang bahala ko para makaganti. Kakasuhan ko siya. Ay, wag! Ano? Wag naman. Mahal ko yun, ano? Hindi ko matitiis na makasuhan siya. Paano pala ako? Hahayaan ko na lang ng ganon? Bel, napahiya ako sa sarili kong teritoryo. Birthday ko pa. Kasalanan nito ni Nanette. Malandi kasi. Huwag mo siyang sisihin. Alam natin talagang wala siyang kasalanan. Ang pag-isipan niyo, kung paano mapapasa akin si Nanette. Malaki ng perang na ibibigay ko kay Mang Fred. Dahil niya sa nangyari, malamang galit na si Johnny doon sa pinsan ko. At saka, binawalan na rin ni Itay si Nanette na makipagkita at makipag-usap pa kay Johnny. So, wala ka ng problema. Sira na ang kanilang relasyon. Gusto ko makasiguro. Ayaw ko mabigo, Bel. Ngayon na ako nagmahal ng ganito. Pareho lang naman tayong ayaw mabigo. Dahil ngayon lang din ako nagmahal ng ganito. Kung gusto mong makatiyak, edi itakda na natin ang kasal nyo ng pamangkin ko. Ho? Oh. Talaga, Mang Fred? Ipakakasal niyo sa akin si Nanette? Oo, sabi. Para makatiyak ka na sa kanya. Ha? Talagang okay kayo, ah. Hindi nga ako nagkamali sa pagbibigay ng perang pansabong ninyo. Huwag mo namang ulit-ulitin yun. Paano kung hindi siya pumayag? Ano? Hindi. Ipakakasal ko siya sa'yo, kahit ayaw niya. Ano? Kailan ang kasal? Sa lalong madaling panahon. Ano po? Itinakda na ninyo ang kasal namin ni Cesar? Oo, Nanette. Tito Fred naman. Ginawa niyo yun nang hindi man lang hinihingi ang paintulot ko. Nanette, ilang ulit ko ba namang sasabihin sa'yo? Kapakanan mo lang ang iniisip ko. Kaya ako yung ginawa. May boyfriend na po ako. Alam niyo po yan. At hindi ko mahal si Cesar. Ang pag-ibig, alam mo, natututuhan yan. Lalo na kung mabait naman ang mapapakasawa mo katulad ni Cesar. Oh. Bakit niyo ba kasi ginagawa sa akin to, Tito? Bakit niyo sinasaktan yung damdamin ko? Natupad ko lang ang pangako ko sa iyong ama, si Marino, na hindi ko pababayaang mapahama ka. Kaya sana naman matuto kang sumunod. Kalimutan mo na si Johnny. Where do I begin?
ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. about the love she brings to me. Ano? Ikakasal na kayo ni Cesar? Oo, Joy. Ay, bakit ka pumayag? Eh, hindi ba si Johnny ang mahal mo? Oo. At hindi ako pumayag. Sina Tito Fred at Cesar ang nagplano ng lahat. Talagang hinawakan ka na sa liig ng tiyo mo? Sinamantala na nga ang kita ng negosyo nyo. Pati kabaitan mo, sinamantala rin. Anong gagawin ko, Joy? Hanggang ngayon, hindi sinasagot ni Johnny ang mga text at tawag ko. Hindi na rin ako pinapayagan ni Tito na magpunta sa ibang lugar. Buti na lang pala, wala sila nang papuntahin mo ko dito sa inyo. Joy! Naku, bakit ba may mga ganyang kamag-anak? Pinatira mo na nga at lahat tinulungan. Gusto pa sirain ang buhay mo? Huwag kang mag-alala, Nanette. Tutulungan kita. Dala ko na ang wedding ring natin, Nanette. Eto, tingnan mo. Hindi ako interesadong makita. Nanette naman. Mahal at napakaganda nitong singsing. Ito yung susuot mo sa araw ng kasal natin. Paano mo na, ate? Napiliting pakasal sa'yo. Ang isang babaeng hindi ka naman mahal. Pero mamahalin mo rin ako. Sinisiguro ko yan sa'yo. Dahil lahat gagawin ko. Maging maligaya ka lamang sa piling ko. Hanggang mamatay ako, hindi kita mamahalin. Narinig mo? Hindi! Joy, paano mo nalamang narito ako sa bahay ng tiya ko? Sinabi sa akin ng kapatid mo. Sinamahan pa nga niya ako dito eh. Ano bang kailangan mo? Uy, bakit mo hindi mo sinasagot yung mga text sa tawag sa'yo ng kaibigan ko? Masama pa rin kasi yung loob ko sa kanya eh. Oy, bakit? Iniisip mo bang niloloko ka niya? Naku, napapaniwala ka na rin ba ni Belle? Ewan ko. Hindi ko alam. Sa totoo lang, naguguluhan ako eh. Bakit kasi hindi pa palayasin ni Nanette sa bahay nila mag-amang yun eh? Dahil sa pagiging masunurin at mabait ng kaibigan ko. Pinahalagahan niya ang kanyang tiyo. Dahil ayon kay Mang Fred, sa kanya ibinilin si Nanette ng kanyang mga magulang. Pero patay na si Namang Marino. At si Namang Fred naman, sinasamantala ang kabutihan ni Nanette. Gusto pang sirain ang relasyon namin. Hindi ba yun nauunawaan ni Nanette? Johnny, kailangan ng kaibigan ko ang tulong natin. Bakit? Ipakakasal siya ni Mang Fred kay Cesar. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Johnny, kamusta? Ikaw pala, Belle. Bakit mo ako inaabangan dito sa daan? Sasabihin ko lang sa'yo, pinagpalit ka na ng tuluyan ni Nanette. Ikakasal na sila ni Cesar. So, ibig lang sabihin nun, talagang hindi siya tapat sa'yo. Hindi totoo yan. Malamang pinilit niyo lang siya, kaya pakakasal siya sa iba. Bakit ba ang laki pa rin ang paniniwala mo sa babaeng yun? Johnny, ako ang dapat mong mahalin dahil ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. Lumayo ka sa akin! Kahit kailan, hindi kita maaring ibigin. Johnny! Ayoko sa babaeng ipinipilit ang sarili sa lalaki.
magkatuluyan pa kayo ni Nanette. Nagkakamali ko! Hoy! Bel! Bakit pa nagwawala ka? Ano ba kinagagalit mo? Si Johnny, Itay. Oh, Ayaw pa rin niya ako pansinin. Ang magkitang si Nanette pa rin ang nasa isip niya. pasasaan ba't malilimutin ang pinsan mo kapag kasal na si Nanette kay Cesar? Mabuti nga. Napapaniwala ako si Nanette na ibinilin sa akin ng kanyang ama. May natuluyan tayo. Nakabayad ako sa mga pagkakautang ko at ngayon, nakatakda pang guminhawa tayo dahil sa perang ibibigay ni Cesar kapag kasal na sila ni Nanette. Ang gusto ko, Itay, mahalin ako ni Johnny. Mahalin niya ako! Ano? Walang saysay ang lahat ng binalak natin kung hindi mangyayari yan! Oh no. Niloko lang pala ako ni Tito Fred. Gawa-gawa lang pala niya ang lahat ng ikinukwento niya sa akin. Hindi pala ako ibinilin sa kanya ni Itay. Ang tanga ko. Madali niyang nabilog ang ulo ko. Ngayon, nakatakda ng masira ng tuluyan ang buhay ko. Ang cellphone ko. Si Johnny. Siya ang tumatawag. Johnny! Nanette! Oh, Nanette. Salamat at nakarating ka. Sinikap ko talagang makatakas para magkita tayo. Johnny, tulungan mo ko. Gusto kong makalaya. Gusto kong makalaya sa mga panluloko sa akin ni na Tito Fred. Makakalaya ka na sa kanila, mahal ko. Hindi na kita ibabalik doon. Sinabi ko na nga ba? Makikipagkita ka kay Johnny. Ate Bel. Bel, pabayaan mo na kami. Hindi! Halika dito, babae. Dito! Bitiwan mo ko, ate. Sasaktan ako. Bitiwan mo siya. Hindi ko papayagang magkatuluyan kayo. Kutsilyo. May kutsilyo ka. At itong hihiwa sa mukha mo. Kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Ay! Itay! Mabuti na dito kayo! Bakit mo ginawa yun, anak? Bakit mo hiniwang mukha ng pinsan mo? Bakit? Inagala na ako sa galit! Ng selos! Dahil sa ginawa mo, lalong lumaki ang pagkakasala natin sa iyong pinsan. Paano kung hindi ka niya mapatawad? Makukulong ka, anak. Hindi. Ayoko makulong. Kakausapin niyo si Nanette. Ayon sa mga pulis na tinawag ni Johnny, dinala sa ospital si Nanette para gamutin. Anak, hindi ka kasi dapat nagpabigla-bigla. Kumusta na yung pakiramdam mo, best friend? Hindi na masyadong masakit ang mga sugat ko, Joy. Hindi ko akalain. Ganon ka walang hiyang pinsan mo, Nanette. Sinira niya yung mukha mo. Oo nga. Alam mo, kung wala doon si Johnny, baka napatay ka na ni Bel. Nagsisisi ako sa pagpapatira ko sa kanila, Joy. Sinamantala nila ang kalungkutan at pagiging ulila ko. Oh, Nanette. Niloko nila ako
para mapasunod nila. Si Johnny nga pala. Nasaan siya? Kumusta ka na, Mal? Mas okay na ngayon. Sabi ni Joy, nasugatan ka sa pag-awat mo kay Ate Bel. Okay lang yun. Sa kamay lang naman eh. Nagamot na nga eh. Ang importante, buhay ka. Pero pangit lang mukha ko. Yung mga pilat na. Sabi naman ng doktor, maari pang maibalik sa dati ang mukha mo. Magagamot pa ang mga peklat na yan. Pero kahit hindi na maibalik yan sa dati, mamahalin pa rin kita, Nanette. Dahil ikaw lang ang babaeng gusto kong makapiling habang buhay. Johnny. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Ano kailangan nyo, Mang Fred? Cesar, nabalitaan mo na sigurong nangyari kina Bel at Nanette. Oo. May mga nakapagsabi sa akin. Hiniwa ni Bel ang mukha ni Nanette. Nakakahiya ang ginawa niya. Oo, Cesar, nakakulong ng aking anak. Tulungan mo siya. Maawa ka. Ano? Gusto ko siyang makalaya, pero wala akong pera. Hindi na nagbigay sa akin ang mga umuupa sa mga pwesto sa palengke ni Nanette. Cesar, pakiusap. Tulungan mo si Bel. Pasensya na, Mang Fred. Pero ayoko madamay sa gulong ginawa ng anak niyo. Kaya didistansya na ako sa inyo. Cesar naman, eh. Tutuusin. Lugi pa ako sa inyo eh. Anong lugi? Dahil sa mga perang nakuha niyo sa akin. Nanette. Ikaw, ano ginagawa mo dito? Cesar, bakit nandito ka? Naparito ako para humingi ng tawad. I'm sorry. Naging selfish ako sa mga ginawa ko. Ginawa kong lahat ng parang alam ko para mapakasal ka sa akin. Cesar. Dahil alam kong nagsusugal si Mang Fred, ginamit kong pera ko para tulungan niya ako sa'yo. Sinuhulan ko siya. Oh my. Oh, Diyos ko. Pero nagliwanag ng isipan ko. Kaya lalayo na ako sa inyo ni Johnny. Totoo ba ang sinasabi mo? Oo. Hindi ko na kayo guguluhin pa. At sana patawarin niyo ako. Ben, may dalaw ka. Sinong dalaw ko? Nanette. Ako nga. Nanette. Patawarin mo ako. Nadala ako ng sobrang galit at selos. Nagsisisi na ako. Kasi mahal ko si Johnny. Niloko niyo ako ni Tito Fred. Pinagtangkaan mo pa akong patayin. Ano bang kasalanan ko sa inyo? Para gawin niyo to sa akin. Sorry, Nanette. Patawad. Siguro, pwedeng mapatawad din kita. Pero sa ibang panahon. Dahil ngayon, kailangan mong pagdusahan ang ginawa mo sa akin. Wag, maawa ka.
Wag! Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Nandito pa po pala kayo sa bahay. Nanette, alam kong galit ka sa akin, sa amin ni Belle. Dahil sa pagpilit ko sa iyo, napakasal ka kay Cesar. At dahil din sa ginawa sa iyo ng aking anak. Pamangkin, patawarin mo sana kami. Nadala lang ng galit ang pinsan mo at ako naman, sa kagustuhan kong masunod ang bilin ng iyong ama, pinilit kita. Hindi ko naisip ang damdamin mong nasasaktan. Ha? Saan ba kayo kumukuha ng lakas ng loob? At nakakaya niyo pa rin magsinungaling sa akin hanggang ngayon? Nanette, hindi kita maintindihan. Tama ng kasinungalingan ninyo. Alam ko na lahat. Nanette. Narinig ko nang minsan pag-uusap ninyo ni Ate Belle. Walang bilin. Gawa-gawa niyo lang ang lahat. Sinamantala ninyo ang kalungkutan ko. Sinamantala ninyo yung pangungulila ko sa mga magulang ko. Para lukuhin ako. Nanette. Muntik na akong mamatay dahil sa ginawa ninyo. Nasaan ba mga puso ninyo? Grabe talagang tito mo. Hanggang sa huling pag-uusap ninyo, nagsinungaling pa rin. Kaya nga eh. Kaya nga, sa halip na patawarin ko siya, nasumbatan ko. O nasaan na siya ngayon? Ayun, kusang umalis. Matapos humingi ng tawad sa akin. Siguro, dahil sa matinding kahihiyan. Anong balak mo ngayon? Mag-isa ka na dito. Hindi mo ba ibebenta ang bahay nito? Balak ko talaga na ipagbili pero pagkasal na kami ni Johnny. Uy! Ibig mong sabihin, pakakasal na kayo? Oo, pumayag na ako. Sandali lang, Joy, may tumatawag sa cellphone ko. Baka si Johnny, sagutin ko lang ha. Okay. Hello? Ako nga po. Tito ko po siya. Sino po sila? Police? Bakit po? Ano pong nangyari sa tito ko? Nakikiramay ako, Nanette. Salamat, Johnny. Nalulungkot pa rin ako sa pagpanaw ni Tito Fred. Nasagasaan siya ng mabilis na sasakyan. Oo nga. Siguro talagang hanggang doon na lang ang buhay niya. Pero dahil tito ko siya, bibigyan ko pa rin siya ng maayos na libing. Sa kabila ng mga kasalanan niya sa akin. May gusto sana akong itanong sa'yo. Ano yun? Sabi mo nung nasa ospital ka, payag ka nang pakasal tayo. Tuloy pa ba yun? Sa dami ng pinagdaanan natin, muntik pa tayong hindi magkatuluyan. Hindi ko na isusuko pa ang pagkakataong makapiling mo habang buhay. Oh, salamat, Nanette. Salamat, mahal ko.
natutulala ang misis ko? Para kasing hindi ako makapaniwala na sa wakas, matapos ang lahat ng hirap, kasal na rin tayo ngayon. At kapiling na kita. At wala nang aagaw pa sa'yo. Oo nga, at salamat sa Diyos. Sinubok man ang pag-iibigan natin. Nananatiling tayo pa rin sa huli. Mrs., huwag ka nang maging sentimental. Remember, this is our honeymoon. Pasok na tayo sa kwarto. Huh? Hindi. Teka, alam ko na. Bubuhatin na lang kita hanggang sa kama. Ano? Baka mahulog ako, ah. Hindi, akong bahala. Yan. Johnny, baka mahulog ako, ah. Hindi ka mahuhulog, mahal. Ngayon, ihihiga kita ng dahan-dahan sa ating kama. Yan. Nanette. Johnny. Pinakamamahal kita. Ako man. Isinusumpa ko. Ikaw lamang sa buhay ko. Nakamit na rin sa wakas ni Nanette ang katarungan. Ang kasamaan, kailanman, ay hindi magtatagumpay. Mga nagsiganap, Lionel Benamin, Phil Cruz, Chiquit Amor, Maynard Landicho Jr. at Rocky Terra bilang Nanette. Sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bo Muyar. Musical director, Buboy Salonga. Sumulat ng ating kasaysayan, Telma Corporal Alcantara. Sa madamdaming direksyon, Rosana Villegas. At ito po naman ang inyong lingkod na si Henry Uri na muling nag-aanyaya sa inyong lahat na laging pakinggan ang mga kasaysayan ng pag-ibig dito sa Ikaw Lamang sa Buhay Ko Love Story.